Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All or yung Philippine Civil Service Review 2026. Let's read problem number 1. If the price of an item increases from 400 to 500, what is the percent increase? Bago natin sagutan, basahin natin yung pangalawa. The original price of a gadget is 1,200. If someone bought it for 800, what is the percentage of the voucher discount? Kung kaya nyo nang sagutan itong number 1, alam kong masasagutan nyo si number 2. So, ang dami nating mga ganito sa ating YouTube channel at kahit na sa ating pa-lifetime online review. Doon muna tayo sa shortcut kasi sa actual na exam, oras ang kalaban natin. Kunin lang ang difference ay 100 i-divide sa original na 400. 100 over 400, pareho lang ito sa 1/4 which is 25%. Ganyan lang siya kadali. Para sa detalye naman ito, sa original na 400, nag-increase daw so plus. Ilang porsyento daw dito sa 400? Let P para sa porsyento para sa bagong presyohan ngayon na 500. Ito na yung equation sa problem na to para ma-solve natin kung ilang porsyento. Since itong si 40, pagsama-sama natin yung mga like terms. Since itong 400, pang-add dyan or positive, pang-minus na sa kabila. So, ang matitira itong 400p equals 500 minus 400, that is 100. Para makuha natin yung porsyento, since si 400 ay pang-multiply, pang-divide. Now, we have 100 divided by 400 or 1/4, which is equivalent to 0.25 at i-move lang natin twice, kaya 25% ang sagot dito. Next, number 2. So, kung naintindihan nyo yun, alam ko masasagutan nyo dito. Ito. Doon tayo sa shortcut, di ba? Ang shortcut ay kunin lang ang difference. Ang difference dyan ay 400. I-divide sa original. Ano ba yung original natin dito? 1,200. So, i-out natin yung dalawang 0 sa taas at saka sa baba. 4 over 12, or ang greatest common factor ay 4. 4 divided by 4, that is 1. 12 divided by 4, that is 3. Ang 1/3 ay 33.33%. Otherwise, 4 divided by 12, and that is 0.333 never ending na 3, mag-move lang tayo ng 2 decimal places to the right, sabay lagay ng percent sign, kaya 33.33%. Doon tayo sa detalye. Yung original na 1,200, bumaba man kasi siya ng 800, so mag-minus tayo. Kung ilang porsyento kaya dito sa ating 1,200, let P para sa porsyento na magiging 800, yung bagong presyohan dito. Ipagsama-sama yung mga like terms, wait lang, lagay muna natin dyan. Pagsama-sama yung mga like terms, so i-transfer natin dito sa kabila, pang minus na yan. Ang matitira ay itong negative 1,200p. So may 800 ka, tapos mangutang ka ng 1,200, may utang ka pang 400 or negative 400. Para makuha natin yung value ni P, since si negative 1,200 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. So, ang sagot ay positive kung i-divide natin to para simple lang. Yung dalawang 0 sa taas at sa baba, i-out na natin yan. And then, since parehong negative, so magiging positive yung ating sagot dito. 4 divided by 12, this is 0.333, never ending na 3 yan siya. So, i-move lang natin yung decimal twice to the right side, and this is 33.33%. Paalala lang, never memorize the answer because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.